Kawangis ng madilim na kalangitan ang nadarama ng magiting na mandirigmang maninindim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalongko sa isang sulok na makipot at karimari-marim na piitan. Timujin, bilisan mo na riyan. Kailangan natin magmadali. Bakit, ama? Malayo pang ating lalakbayin. Huwag kang magpapatay-patay dyan. Mahalaga ang ating sasadyain. Guluhan ako sa iyo, ama. Kanina ka pa nagmamadali. At sinasabing mahalaga ang ating pupuntahan. Ano ba iyon? Ika'y siyam na taong gulang na. Sa edad mong yan, kailangan ka ng pumili ng iyong mapapangasawa. Ako'y masyado pang basa para sa mga bagay na yun. Ang kasal ay sa matatanda lamang. At ang bata nito, hindi naman ibig sabihin na kapili ka ng babaeng papakasalan mo ay magsasama na kayo. Simpleng pamimili lamang ng babae ang gagawin mo at pangakong iyong papakasalan. Ganun po ba yun? Oo anak, tayo nabibilang sa tribong Cordigan, kaya't kailangan mong pumili ng iyong mapapangasawa sa tribong Merit. Bagay sa tribong Mirt, siya kailangan magmula. Hindi naman iyon sa ating tribo. Aking atraso ko sa tribo, kaya ganitong paraan ako makabawi sa kanila. Sa tingin mo ba, ma, ang ating gagawin ay kakalimutan na gayon? Anong ganun lamang? Hindi ko alam. Tingnan natin ang mangyayari. Mas mabuti pang may gawin kaysa sa wala. Kung iyan po isa sa tingin ninyo tama. Liit na nayong liblib ang kinatatayuan ng ilang kabahayan. Timujin, magpahinga muna tayo. Mabuti yan, ama. Napagod na rin ako. Gagalugarin ko lamang ang paligid. Sige, mag-ingat ka at huwag kang lalayo. Magnanakaw! Tulong! Kung may wala kang gawin masama. At ang galing kong pagkakatakit ng bibig mo, kumanga kang hindi ka na mag-iingay. At maniwala ka sa akin, hindi ako masama. Bakit kita paniniwalaan? Di nga kita kilala eh. Kahit di mo kilala, kaya kapatunayan na ako mabuti. Paano naman kita paniniwalaan? Di nga kita kilala eh. Basta ka, di mo ako tatawan. Sasabihin ko sa iyong patol. Tignan natin. Tingitin mo yan. Sabi mo, baka tumawa. Ikaw palang tatawa eh. Handa ka na ba? Hindi na pa. Bagal mo naman. Sana ikaw yung babae mapangasawa ko. Pinaulo ka ba? Niloloko mo ako no? Ang bata pa natin. Seryoso ako, anong pahig ka ba? Ganun talaga ba yun? Kung may pangpaniwalaan, hayaan mo akong ipaliwanag ko sa iyo. Kasama kasi ito kami papunta sa tribo ng mga Mer. Upang bumili ako ng aking mapapangasawa, ngunit ikaw ang ibig o ikaw ang pinili ko. Bakit ako? Anong meron sa akin? Friend, ang tanging alam ko lamang, ito ang ibinigay ng pagkakataon sa akin. Ikaw ang ating nakita, kaya natin bigyan man ako, hindi naman ibig sabihin na umayag ka at papakasya tayo. Alam ko ang nasasabihin ko sa'yo. Pero, sige na nga. Ako'y labis mong pinaligaya. Kasama mong hindi ka lang sisisi sa iyong desisyon. Paano na ngayon? Siyempre, tuloy pa rin ang buhay natin. Pero darating pa ang panahon na tayo mamumuhay sa isang bubong. Ganito yun. Oo, pangako, babalikan kita. Pagkatapos ng 5 taon. Halika, puntayin natin siya, ma. Magkahawak kamay na naglalakad sina Timujin at Borte na naghahanap sa ama kay Yisogi. Ano? Sino siya? Bakit? Ama, siya po ang babae na pili ko si Borte. Magandang hapon. Pero, Paumanin po sa pagdesisyon ko ng nagpapaalam sa inyo. Pero buo po ang aking loob sa aking ginawa. Sali mo, nawakan niyo po ako. parang desidido ka na. Sino ba naman ako para di sumang-ayon sa iyong kagustuhan? Ang iyong buhay naman nakasaya rito. Halina kayo dalawa at kausapin natin ang magulang mo, Borte. Tapos makipagsundo sa mga magulang ni Borte, ang mag-ama ay naglakbay pa uwi sa kanilang dampa sa malayong nayon sa Mongolia. Si Timujin ay si Genghis Khan.